Sa pinakaunang panel gulat na gulat nga sina All For One, Shigaraki, Deku at maging si All Might. So during previous chapter nakita nga natin na naputol nga yung braso ni All For One nung iniligtas ni Bakugo si All Might. Matapos na nagkaroon ng hallucination si All Might patungkol nga dito sa propesiya ni Night Eye. Naitanong nga ni All Might dito kay Night Eye na kung hindi nga ba daw ito yung pangitain na tinutukoy niya. Sagot naman ni Night Eye na ito nga daw yon, at maaaring ito nga din daw yung naging katapusan ng pangarap niya bilang isang simbolo ng kapayapaan. Subalit nagawa nga daw na baliin yung kapalaran na yon. Nabagamat dito sana nagtapos yung pangarap niya, subalit mananatili din naman yung mga naipangako niya, na ang tinutukoy nga dito ay yung naging isa sa mga pangako niyang gagabayan niya at hindi niya papabayaan si Izuku Midoriya. Natanong naman ni All Might yung patungkol sa pagpanaw ng isang mentor at pagpasa ng torch sa estudyante niya. Sumagot naman si Night Eye at sinabi niyang sa comic books nga lang daw nangyayari yan, at sabay na binanggit niya nga dito yung pangalan na Toshinori Yagi, na ayon nga sa kanya, ang mga heroes ay mga tao din naman at hindi nga din daw ganun kadali na mamatay ang nag-iisang si All Might. Pagkatapos nga nun naputol na nga yung hallucination na yon. Makikita ang mga pagsabog na ikinagulat naman ng mga manonood sa live na laban na yon. At dito napag-alaman nga ng lahat na si Bakugo nga yung nagmamay-ari ng explosion quirk na nakita nila ngayon lang, at siya nga rin yung nagligtas dito kay All Might. Dito nasira nga yung isa sa mga support item ni Bakugo sa isa niyang braso, at napasama pa nga yung bagsak nilang dalawa ni All Might dahil hindi nga makontrol ni Bakugo yung sobrang bilis na naidulot ng gear shift ni Deku. Kung matatandaan nga natin, during MHA Hero Rising movie, ipinakita nga yung dalawang magkapatid na to na sina Mahuro at Katsuma. At dito na-feature nga rin sila ni Horikoshi. So kung dati walang bilib etong si Mahuro sa mga heroes, bigla ngang nagbago yung pananaw niyang yon nung iniligtas nga sila ng Class 1A laban dito kay Nine sa plano nitong pagnakaw sa cell activation ng nakababata niyang kapatid na si Katsuma. Bakas nga dito sa mukha ni Mahuro ang tuwa nang magawang mailigtas ni Bakugo si All Might. Natanong naman dito ni All Might kay Bakugo na kung okay nga lang ba daw siya. Sagot naman ni Bakugo at nakangiti pa nga ito, nalinya niya nga daw yon, at pagkatapos nga bigla naman siyang sumuka ng dugo. Makikita nga natin dito na may kung anong lumabas mula sa dibdib ni Bakugo, at nakumpirma nga natin na bahagi ng katawan ni Edgeshot yung bagay na to. Sinabi niya nga dito kay Bakugo na sobrang dami nga doon ng naipong dugo sa loob ni Bakugo, kaya gumawa ng paraan si Edgeshot para mailabas yon at bumuti yung pakiramdam netong si Bakugo. Dagdag pa nga sinabi dito ni Edgeshot na gamit ang Hakamada style secret nating at sarili niyang katawan ay nagawa niya ngang ma-repair yung mga nagkanda bali-baling buto at mga napinsalang organ sa loob ng katawan ni Bakugo. Kaya naman hindi niya nga daw ito dapat na ikabahala. Subalit, sa mga kapiranggot na gagawing pagkilos nga daw ni Bakugo, talaga namang makakaramdam siya ng labis na sakit. Kaya naman hindi nga daw ito ang angkop na katawan para gamitin sa ganitong klase ng digmaan. Sagot naman dito ni Bakugo na alam niya nga daw, at nagpasalamat pa nga ito dahil nga tinulungan siyang mabuhay netong si Edgeshot. Sagot naman ni Edgeshot na nagkakamali nga daw si Bakugo sa inaakala niya dahil ang ginawa niya nga lang daw ay ayusin yung mga nasirang parte sa loob ng katawan ni Bakugo. Ginawa nga din daw ni Edgeshot ang lahat para mapagana yung puso at baga ni Bakugo, subalit hindi niya nga daw magawang magising yung katawan niya. Sa paggamit niya ng 1000 sheet first senate, na-consume nga din ng teknik na to yung sarili niyang buhay na sinasabi pa niyang nasa limitasyon na nga din siya sa mga oras na yon. Naging masama nga din daw yung naging sitwasyon ng buhay nilang dalawa ni Bakugo, subalit may kung anong kapiranggot na pawis ang bigla na lang sumama sa daloy ni Bakugo. Mula sa bingit ng kamatayan, doon na nga nakagawa ng pagsabog sa loob ng katawan niya na siya ding nagpagana sa iba pang organs ni Bakugo. Balilinaw nga dito ni Edgeshot na ang tunay na nakapagpabalik dito kay Bakugo ay walang iba kundi yung quirk niya nga daw na hinasa at pinakas niya sa loob ng ilang mga taon. Naitanong naman ni Bakugo kung sino nga daw yung kumikinang na bata. Sinasabi nga daw ng pakiramdam ng hinala niya na si All For One nga daw yan. Sumagot naman si All Might na oo, tama, si All For One nga daw yan. Pagkatapos sa hiniling pa nito, naiabot ni Bakugo yung isang braso niya na napinsala mula sa pagkasira ng isa niyang support item. Dagdag pa nga ni All Might na hindi niya nga daw maigalaw yung katawan niya dahil nga sa epekto ng blood curdle. Pagkaabot nga ni Bakugo sa napinsala niyang braso, hinawakan niya ito ni All Might. At habang lumilipat sa braso ni Bakugo yung parte ng support item, sinabi nga ni All Might na maaaring hindi na nga daw ito gumagana, subalit magagawa naman itong magsilbi bilang palapa para suportahan yung napinsala niyang braso. Binanggit pa nga dito ni All Might yung hero name na gustong gusto ni Bakugo na itawag sa kanya na Great Explosion Murder God Dynamite, at sinabi ni All Might na pagpasensyahan niya na nga daw dahil eto nga lang daw ang maibibigay niyang tulong sa ngayon. Makikita nga natin dito ang napangiting mukha ni Bakugo at bihira nga lang natin siyang makita ng ganito.
Sa kabilang banda naman nagpanik nga dito si All for One. Bali sinabi niya nga dito na hindi na nga daw siya pwedeng mag-aksaya pa ng oras at kinakailangan niya nga daw makuha etong One for All. Pero bago niya nga daw magawa yon, kinakailangan niya munang maibigay kay Shigaraki yung synthetic copy ng All for One. Nang sa gayon ma-achieve nga daw neto yung strong sense of self neto. Pagkatapos mapalakas ng katawan ni Shigaraki ay iti-take over niya nga daw yung katawan neto. Pero dahil nga sa mga pagpigil sa kanya ng iba pang mga heroes maliban pa kay All Might, talaga namang kumukulo yung dugo niya at sobrang naiinis siya sa mga ito. Na ngayon niya nga lang napansin na parang may mali nga daw sa mga nangyari. Dahil nga sa inubos ng mga ito yung oras niya para makarating sa kinaroroonan netong si Shigaraki. So habang nagbumuni-muni nga dito si All for One na sinasabi niyang dapat nga daw sa mga panahong to, umaayon dapat sa kanya yung mga nangyayari, ay bigla na lang siyang sinunggaban ni Bakugo at hinawakan siya nito sa mukha gamit yung isa niyang kamay na balot ng natirang armor ni All Might. Sinabi nga dito ni Bakugo kay All for One na siya nga daw yung final boss na makakalaban niya. Dito saglit niyang sumagi sa isip ni All for One etong second user ng One for All. Na ang tansya nga natin dito konektado nga ito sa pagkatao ni Bakugo. At sa mga sumunod niyang nangyari makikita nga itong napakalakas na pagsabog. Pagkatapos nun sinabi dito ni Bakugo na siya nga daw yung taong palaging papasok sa eksena sa mga panahong hindi nga daw kayang i-handle ni Deku ng mag-isa yung mga ganitong sitwasyon at dito nagtapos yung chapter na to. Nagsimula ang panel kung saan ay ipinakita nga dito ang iba pang mga heroes na nakipaglaban sa iba pang mga villains. Dito nga sa Central Hospital kung saan nga ay nagpa-function na ulit ay makikitang tinutulungan ni Koda ang sugatang si Soji para sa agarang gamutan. Habang sa Okoto Island naman ay na-neutralize na nila Sirius, Gang Orca at ng iba pa ang buong isla. Kung saan ay makikita pa nga natin dito na ang pinabagsak lang naman nila ay isa sa mga near high-end Nomu. Sa lugar naman kung saan naganap ang Ground Zero for the Divide and Conquer operation netong sina Hagakure at Aoyama ay naging matagumpay nga ang kanilang pagliligtas sa mga sugatang heroes na nadadaanan nila. Ang labanan naman sa Takoba Arena kung saan ay nakikipaglaban sina Ryukyu at Ujiro ay patuloy pa ring nagaganap. Habang ang villain na si Skeptic ay nahuli na rin sa wakas. Nailigtas na din ang mga civilian mula sa malfunctioning block papuntang Shiketsu evacuation. Habang dito naman sa nawasak na Jaku Hospital, lahat nga ng mga villains ay natalo na. Samantala ay wala pa rin sinyalis sa presensya nila Present Mic at Eraserhead. Kung saan ay bigla nga silang naglaho kasama ni Kurogiri gamit ang Warp Gate. Sa rooftop naman ng Central Hospital ay hirap ngang makatayo si Lady Nagan dahil nga sa huli niyang ginawang pag-atake. At habang nakahandusay nga ito ay naisip niya ang sinabi ni Raklak patungkol sa pagtataya ng kanilang kapalaran kay Deku. Na ang lahat nga ng kanilang ginagawa ngayon ay para masuportahan ang kanilang alas. Bali dito nga ay pinipilit niyang imulat ang mga mata niya at biglang isang napakalaking pagsabog ang bumungad sa harapan mismo ni Lady Nagan. Mula sa malayo ay makikita sa gitna ng pagsabog ang isang maliit na figura. At habang nakahandusay pa din si All Might sa rooftop talaga namang namangha siya sa bilis netong si Bakugo. Bigla namang nagsalita si Edshot at ipiniliwanag niya kay All Might ang patungkol dito. Na kahit nga sa bingit ng kamatayan talagang itinulak ni Bakugo ang sarili niya sa kasukdulan. Kung saan ngayon ay nasa proseso nga daw siya para matutunan ang kakaibang bagay sa quirk niya. Makikita nga natin dito na talaga namang ibinaon sa pansitan ni Bakugo si All for One gamit yung armor gauntlet na ipinasa sa kanya ni All Might. So wala nga talagang balak si Bakugo na tigilan si All for One. Mapapansin din na sobrang inis na si All for One dahil nga sa sobrang laki na ng oras ang nasayang sa kanya. Habang dito naman sa laban ng Deku at Shigaraki ay kapansin-pansin ang pagyanig ng paligid dahil sa sobrang lakas ng pagsabog mula sa ginawang pag-atake ni Bakugo. Hindi nga inaasahan ni Shigaraki na muling babangon si Bakugo, pero kita naman sa reaksyon niya na hindi nga ito natataranta at sinabi niya na lang na kahit ganun pa man ay wawasakin niya na lang ng paulit-ulit si Bakugo. Sa tulong ng Danger Sense ay nagagawa nga ni Deku na maiwasan ang bawat pag-atake ni Shigaraki. Subalit ang napakalaking problema nga sa ngayon ay kung paano siya makakasabay dito. Lalo pataglay nga nito ngayon ang multiple quirks na Regeneration plus Insta-Death plus Enhanced Body. At wala pa nga siyang nakikitang paraan para talunin ang combo quirks netong si Shigaraki. Sa susunod niyang paggamit ng Gear Shift ay eto na nga daw ang panghuli. Kaya naman kung gagamitin niya nga ito ay dapat nga daw ay masisiguro niyang matatapos niya na ang kalaban. Dito nga ay makikitang pinihit na ni Deku ang isa niyang kamay upang i-activate ang Gear Shift sa pinakahuling pagkakataon. At handa na nga siyang subukan at tapusin na ang laban. Makikitang handa na nga ang dalawa habang sa kabilang banda naman ay naghahanda na rin sila Bakugo at All for One. Unang ang kumilos etong si All for One at bigla itong bumulusok kung saan ay nilagpasan niya lang si Bakugo. Napamura naman si Bakugo dahil nga inignore siya ni All for One.
At habang lumilipad nga si All for One ng napakabilis papaalis sa kinaroroonan ni Bakugo, sa isip niya ay nasabi niyang hindi naman daw ganun kalakas si Bakugo na katulad ni Endeavor o maging ni Dark Shadow, kung kaya't hindi nga ito ang priority niya. At napakalayo nga din daw nito kung ikukumpara kay All Might. Kaya naman, hindi niya nga daw hayaang mapabilis ni Bakugo ang rewinding process ng katawan niya. Sobrang minamalit nga ni All for One etong si Bakugo. Pero alam naman natin na hindi nga ganito kahina ang ating kaibigang oso. Dahil katulad nga sa sinabi ni Edgeshot ay ginawa nga ni Bakugo ang kinakailangan niyang gawin para maperpekto ang quirk neto. Ang dahilan nga doon ng lahat ng ito ay nagmumula mismo sa bawat sakit. Na ang bawat pawis na dumadaloy sa buo niyang katawan ay talaga namang nakakaramdam siya ng sobrang sakit. Pero ayon kay Bakugo, nalalaman niya kung saan banda nakapwesto ang bawat pawis niya, kung kaya't natutukoy niya kung nasaan at kailan siya magko-concentrate. At kapag na-master niya nga ang mga bagay at pakiramdam na to, ay hindi nga malayong ma-unlock niya ang full potential ng quirk niya. And since na ang katawan nga nitong si Bakugo ay resistant sa quirk niya, walang magiging problema kahit makailang beses siyang gumamit ng explosion. Dito ay ipapakilala na ang newly unlocked at quirk awakening ni Bakugo na tinawag ngang secondary explosion. Bali naging continuous nga itong mga pagsabog na na-trigger ng ating bida, kung kaya't naging sobrang bilis nila mga pagtilapon niya sa bawat kapiranggot na pawis na kino-convert niya into an explosion. At makikita pa nga natin na naabutan niya na ang mabilis na paglipad ni All for One. So pinaghalong tawa at daing dahil sa sobrang sakit ang nararamdaman ng ating bida, at sobrang natutuwa nga din ito dahil hindi niya nga rin naakala na sobrang bilis na pala ng pagkilos niya. Dito nga isinusubukan pa ding ignore ni All for One ang humahabol na si Bakugo, at diretso nga lang itong lumilipad ng napakabilis, subalit hindi niya nga mapigilan na maitanong kung sino nga ba talaga ang pilyong batang ito. Meanwhile ay makikita natin dito ang demonic expression ng mga mata at pagngiti ni Bakugo, na sinabi pa niya sa sarili niya na nawiwirduhan nga daw siya dahil hindi niya nga inaakala na sa pakiramdam niya para bang kaya niyang higitan si Deku sa mga oras na to. Sa sumunod na panel ay dinala tayo sa lugar kung saan makikita ang napakaraming mga evacuees. Napalingon nga itong nanay ni Bakugo na si Mitsuki sa napakalaking jumbotron, kung saan napapanood niya nga itong anak niya habang hawak niya sa balikat ang takot na asawang si Masaru, dahil hindi nga nito kayang makita na nilalabanan ng anak nila ang napakabangis na villain. Pero sinabi nga dito ni Mitsuki na kinakailangan nga daw nilang panoorin to dahil sa ngayon ay makikitang masayang nakatawa ang anak nila, lalo't nasa big moment of triumph ito sa likod ng napakabigat na krisis na kinakaharap nila ngayon, na para bang sinasabi ni Katsuki Bakugo na maging proud sila dito. Ipinapakitang nanlisik nga itong mga mata ni All for One dahil sa magkahalong galit at inis dito kay Bakugo. Ayon pa nga kay All for One, mas galit nga daw siya ngayon kaysa sa ginawang panunuyan ni All Might at paggamit ng mga nakakainis na gadget sa naging laban nila. At hindi niya nga alam kung bakit niya ito nararamdaman na ang isang pilyong bata ay sobrang nakakapanggigil. Sa masusing pag-iisip, dito nga inaalala niya ang second user ng One for All. Napansin nga ni All for One na may pagkahawig si Bakugo dito at nag-flashback pa nga mga idol. Ipinakita nga dito ang una at huli nilang paghaharap ng second user bago niya ito patayin. Nakumpirma nga dito na kaya ito naiinis sa second user ay dahil ito mismo ang naging dahilan kung bakit nagawa niyang patayin ang kapatid niyang si Yuichi na siyang naging first user ng One for All. At dahil nga sa kagustuhan niyang mabawi ang One for All aside sa taglay nitong kapangyarihan ngayon, nais niya nga ring maibalik sa kanya ang pinakamamahal niyang nakababatang kapatid. At sinisisi niya nga itong second user o tawagin nating si Kudo dahil kung hindi nga daw naipasa sa kanya ang One for All ay hindi nga daw ito magkukos ng mga problema sa kanya ngayon. Makikitang nagpakawala si Bakugo ng biglaang pag-atake kung saan ay pinagsama niya ang primary at secondary explosion para makagawa pa ng mas malaking pagsabog. Dito nga ay talaga namang napuruan si All for One at naibaon siya sa pader ng isang building. Habang patuloy pa rin sa paggalaw at pagtumbling-tumbling sa ere si Bakugo gamit ang mga maliliit na explosions. Sa panel na to ay talaga namang nag-iba na ang ekspresyon ng mukha ni All for One na sobrang nagingit nga ito sa galit at pasiko nitong sinisisi si Kudo na in reality ay ang kinakausap niya talaga dito ay si Bakugo. So hindi naman ito pinalampas ni Bakugo at sinabi nito na hindi nga daw siya si Kudo, kundi siya nga daw si Kacchan mula sa pamilyang Bakugo. Bago pa man maging usap-usapan ang quirk sa mundo ng MHA, ay makikita sa unang panel ang isang prostitute na halos 1 taon nang may sakit. Mula sa kanyang kaliwang braso ay may tumubong sakit sa kanyang balat. Sa loob nga din daw ng 8 buwan ay hindi man lang nito namalaya na nagdadalang tao na pala siya. At bukod sa wala siyang tirahan ay hindi man lang nito naaalala ang kanyang paglilihi. Sa pagkabuo ng 2 batang sanggol sa sinapupunan ng babae, ang siya ring pagsisimula ng unti-unting paghigop ng mga ito sa kanyang life force.
At pagkatapos ipanganak ng babae ang kambal na sanggol sa tabing ilog ay agad din siyang pumanaw. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang sakit na tumubo sa kanyang balat ay misteryosong naglaho at naiwan ang magkapatid na sanggol kung saan ang bawat isa na lang ang meron sila. Sa pag-atake ng mga daga para sana kainin ang mga ito, ang sakto namang paglamon sa kanila ng rumaragas ang tubig mula sa ilog. Pagkalipas ng isang taon ay dito na nga unang diskubre at naidokumento ang patungkol sa meta abilities o kung tawagin nga sa ngayon ay quirk. Di kalaunan ay nadiskubre din na hindi lang mula sa pagkapanganak nagkakaroon ng quirk ang isang tao. May mangilan-ngilan nga din daw na kusa itong lumalabas sa pagdadalaga at pagbibinata. Sa mga sumunod na taon ay napagdesisyonan ng isang grupo na may kaalaman sa siyensya na pag-aralan ang misteryosong sakit na nagmamanifest sa mga tao at kumakalat sa buong mundo. At sa masusing pananaliksik ay napag-alaman na ang mga meta abilities na to ay nagsimula sa new gene na hindi galing sa tao. At pagkatapos ay na-classified nga ito bilang isang sakit na siyang nagpagulo sa mga taong namumuhay mula sa mababang uri ng pamayanan. Dahil dito ay nabahala ang mga taong hindi infected ng nasabing sakit, kung kaya't nagkaroon sila ng plano na atakihin ang mga nagbabalak na mga tinawag nilang meta freaks para sa gaganaping pagprotesta. Sa likuran nila ay makikita ang batang si All for One at natukoy nga nila na ang batang ito ay kabilang sa mga paranormal orphan. Nasabi nga din ng isa na kinakailangan nilang mag-ingat at huwag lalapit sa bata dahil maaaring carrier nga daw ito ng nasabing sakit. Makikita nga natin ang nanlilisik na mata ng batang si All for One. Kasunod ang matinis na tunog na nakaagaw pansin sa grupong ito. Makikita natin talaga namang brutal ang pagkakatuhog ni All for One sa mga ito gamit ang spear-like bone squirt na nakuha niya sa nanay niya. Yes mga idol, bali nanay ni All for One yung babaeng nabanggit sa simula ng chapter na to. At yung kung anong bagay na tumubo sa balat nito ay yung quirk na ninakaw at ginamit ni All for One sa pagpatay sa mga lalaking ito. Makikita dito ang dalawang baby na magkapatid na sina All for One at Yuichi. At kahit anong gawin nilang pag-iyak at pagsigaw sa ibabaw ng bangkay ng kanilang ina ay wala nga itong maibigay sa kanila. Kaya naman sinipsip ng babing si All for One ang lahat ng sustansya sa labi ng katawan ng nanay niya at hindi niya nga binahagian ang kapatid niyang si Yuichi kung kaya't mapapansin na sobrang liit nito kumpara kay All for One. Sa paglipas pa ng mga taon ay makikita dito ang pagiging malakas at bayolente ni All for One, habang ang nakababatang kapatid naman ay sobrang liit at may mahinang pangangatawan. Gayunpaman, kahit na wala ngang silbi si Yuichi sa kanya ay napagpasyahan ni All for One na ipanatili sa tabi niya ang kapatid. Habang sa kabilang dako sa likod ng napakagulong sitwasyon, ang presensya ng nag-viral na glowing baby ay umani ng napakaraming suporta. Sa panel namang ito ay nakita ni All for One na may binabasa ang kapatid. Kung kaya't naitanong niya kung ano nga ba daw ang binabasa nito na wala man lang pahintulot niya. Sumagot naman si Yuichi at sinabi niya na since hindi pa nga daw siya gaanong marunong magbasa, ang totoo nga daw ay iniiwasan niya ang mga libro. Subalit, naengganyo nga daw siya sa comics na hawak niya. Bali na ipapahayag nga doon ng libro na yon ang kwento sa pamamagitan ng mga drawings at nararamdaman niya nga rin daw ang nais ipahiwatig ng may akda sa bawat pahina ng comics na yon. Ipinakita nga dito yung comics na Captain Hero na na-feature nga sa nakaraang chapters at episode ng anime. Sinabi pa nga dito ni Yuichi na balang araw, gusto niya nga daw tularan yung lalaking nasa cover ng comics. At eto nga yung pagiging hero. Habang kunikwento ni Yuichi yung patungkol sa comics, ay umaasa siyang kaya pang maging mabuting tao ng kapatid niya. Dahil ramdam niya mula sa kailaliman ng kanyang puso ang pagiging mabuti ng isang bagong silang na sanggol kung saan hindi nga doon nito hinayaan at iniwan ang kambal niya. Pagkalipas ng 3 taon, habang nagbabasa etong si Yuichi ng mga libro, ay bigla na lang sumulpot ang nakakasilaw na si All for One sa harapan niya. Nasabi nga dito ni All for One yung patungkol sa glowing baby kung saan ay nagtipon-tipon nga daw ang mahigit sa 10 milyong tao upang makiramay dito. Gayong 2 linggo bago pa man maisilang yung glowing baby, ay may 50 mga bata na may meta abilities ang mas naunang isinilang sa bandang India. Gulat na gulat nga itong si Yuichi dahil umagaw sa atensyon niya ang napakaliwanag na katawan ng kapatid at mukhang alam niya na nga din kung ano ang ibig sabihin nito. Pagpapatuloy pang sinabi ni All for One na nawiwirduhan nga daw siya. Maaaring yung glowing baby nga daw ang kauna-unahang kaso na may meta ability na na-document, subalit wala nga daw itong karapatan upang pakiramayan ng napakaraming tao. Ngayong hindi naman daw talaga ito ang unang ipinanganak na may ganitong klase ng abilidad. Kaya naman pinatay niya nga daw ito at ninakaw niya nga rin yung meta ability neto. Naitanong naman ni Yuichi kung bakit niya nga ito nagawa, na ang isinagot naman ng nakatatanda niyang kapatid na napakasimple nga doon ng rason niya. Ginawa niya nga daw kung ano ang ipinakita sa kanya ng comic book. Binanggit din niya ang naging konsepto ng salitang one for all at all for one, na ang mga heroes nga daw ay lumalaban ng mag-isa
habang itinatago ng mga ito ang kanilang pagkakakilanlan, while etong mga villains naman ay naghahari sa kaitaasan sa pamamagitan ng paninindak. Sinabi pa niyang ang nais niya nga daw ay ang mundo kung saan ang lahat ay nag-e-exist para sa sarili niyang kapakanan. At katulad nga din daw ni Yuichi ay meron nga din daw siyang pangarap. At eto nga ang maging isang villain. Makikita dito ang pagtakbo ni Yuichi papalayo kay All for One at sa mga sumunod na panel ay kasama na si Kudo sa eksena. Bale, ito yung scene kung saan ay ililigtas sana ng second user si Yuichi mula sa pagkakabilanggo kay All for One. Bali, wala pang naipakita sa official manga kung paano nga ba naipasa ni Yuichi kay Kudo ang One for All na ibinigay naman sa kanya ni All for One. Sa pinakahuling panel mga idol ay naputol nga yung kamay ni Yuichi at ina-assume din natin na ito yung scene kung saan ay pinatay ni All for One ang nakababatang kapatid. At dito ko na muna tatapusin yung chapter na ito mga idol. Sa pinakaunang panel ay makikita natin dito kung paanong pinatay ni All for One ang kapatid na si Yuichi. Bali, makikita nga natin na nawasak yung buong katawan ng first user at tanging ang kamay lang neto ang natirang intact mula sa nagkagutay-gutay na katawan. Pagkatapos ng insidente sa tangang pagtakas at pagkamatay ni Yuichi, dito ay nagkaroon muna ng pagkakataong magkatitigan sina All for One at Kudo. Makikita nga rin natin na kasama ni Kudo ang naging third user ng One for All na si Bruce at ang iba pang mga miyembro ng Resistance. Hindi nga rin nakapagtataka kung bakit galit na galit etong si All for One kay Kudo dahil sa ginawa nga nitong pagnakaw sa mga isa sa naturingan niyang pag-aari niya, which is ang tinutukoy nga dito ay etong si Yuichi. Hindi nga rin nakalimutan ni All for One ang mapaghamong titig ni Kudo sa kanya kung saan habang nagkakatigan sila ay hindi nga nagpatinag si Kudo sa kanya. Sa kasunod na panel ay unang nga nating makikita ang isang napakatayog na building na na-confirm nga natin na ito ay ang baluarte ng pinakamulupit na kontrabida ng ating mga heroes. Habang hawak niya nga etong putol na kamay ni Yuichi ay sobrang nagtataka siya sapagkat hindi nga maramdaman ni All for One yung meta ability na ipinasa niya dito at ito nga ang isa sa mga nagpapagulo sa isip niya. Bali nung unang pagkakaalala niya wala ngang meta ability si Yuichi which is na-confirm niya naman gamit ang kanyang quirk at kung meron man ay malamang nanakaw niya na din ito nung mga baby pa lamang sila. Subalit ayon niya sa kanyang pananaliksik nalaman niyang meron nga talagang quirk si Yuichi at sobrang napakahina nga lang daw nito kung kaya't hindi niya nga maramdaman ang presensya nito to the point na hindi nga ito kinukonsider ng kanyang kapangyarihan bilang isang meta ability. Bali dito ay nakonclude nga niya na dahil sa kakulangan ng nutrisyon at mahinang pangangatawan during developmental stages ay nanatiling mahina din yung quirk nito. Habang hawak pa din ni All for One yung naputol na kamay ay patuloy niya itong pinapakiramdaman at talagang hindi niya ma-detect yung presensya ng quirk na ipinasa niya dito which is ito ang stockpiling quirk na tinawag niyang One for All. Bigla namang naisip ni All for One na posible kayang naipasa na sa iba yung quirk na to at nagkaroon din siya ng konklusyon na malamang ang quirk ni Yuichi ay transfer quirk. Meanwhile, sa baluarte naman ng Resistance Group ay makikita dito si Kudo at Bruce at nagsasagawa sila ng test dahil sa kakaibang nangyayari sa katawan ni Kudo after ng insidente sa pagkamatay ni Yuichi. So yung test nga na to ay nag-indicate na ngayon merong dalawang quirk factor na taglay ang second user. The first one ay ito ang original quirk niya na Gear Shift. At yung pangalawa naman ay ito namang unformed quirk which is ang stockpiling quirk na hindi pa nga nila matukoy dahil sa sobrang hina pa nito sa mga oras na yon. At this moment ay na-realize din ni Kudo na yung desire ni Yuichi ay nananalaytay na rin sa kanyang puso at isip dahil nga sa quirk factor na ipinasa sa kanya which is nag-inspire din sa kanya para mas maging determinado pa na lumaban para sa Resistance. Meanwhile, para naman kay All for One naging personal niya nga itong misyon na makuha ulit yung quirk na ibinigay niya sa kapatid. So dito ay makikita natin ang mga insidente kung paanong pinatay ni All for One yung mga former wielders ng One for All. At kung paano din siya nabigo na bawiin ang quirk na matagal niya nang inaasam. Until one day kung saan, nung si All Might na ang nasa posisyon para i-wield ang quirk na to, at sa migit 100 taon din ng pagpapalakas ng One for All, finally, nagawa rin ng One for All user na talunin si All for One sa pinakaunang pagkakataon. Makikita nga natin dito na nawasak yung ulo ni All for One at ang pagkakaalam din ni All Might napatay niya nga ito. Dito ay literal ngang inilagay sa body bag yung katawan ni All for One at dinala sa morgue and somehow, sa tulong ni Dr. Ujiko ay nagawa niya ng paraan para ma-revive yung katawan ng villain at natulungan niya din itong makarecover. Now, ang tanong naman para sa ating mga fans ng MHA ay literal nga bang namatay si All for One at ni-revive lang siya na katulad ni Uburo Shirakumo or baka naman buhay pa talaga ang Mokong at nagpatay-patayan lang dahil alam naman natin na magaling talaga sa mind games etong si All for One. Well, sobrang napaka-interesting nga ng mga katanungan na to. Dahil kung totoong namatay nga talaga si All for One at binuhay lang siya ni Dr. Ujiko, ang ibig sabihin lang neto ay isang nomo na rin ba si All for One? Well, i-comment lang yung mga opinion yung mga idol para malinawan din kami.
Sumabalik tayo mga idol. Dito nga finally naibalik ang panel sa kasalukuyang nangyayari at talaga namang nagwawala na nga etong si All For One. Pasigaw nga din niyang sinisisi si Kudo sa mga nangyayari at napapaisip pa din siya na what if nga na etong si Kudo at Bakugo ay related sa isa't isa. Subalit umagaw nga din sa isip niya na sobrang imposible nga din daw yon. Dahil alam niya sa sarili niya na inubos niya ang lahi ng second user. At kung talagang nananalaytay sa katawan ni Bakugo ang dugo ni Kudo, ay paniguradong malalaman niya. So in the end, ay nakonclude ng villain na etong sina Kudo at Bakugo ay may kapares na pagtitig, na tila ba dala-dala neto yung will ng second user at para bang gustong ipagpatuloy ni Bakugo yung nasimulan ni Kudo. At this point ay nagsimula ng magpanik si All For One, hindi lang dahil sa resemblance ni Kudo sa katauhan ni Bakugo, kundi dahil din sa katotohanan na kapag ipinagpatuloy niyang pakikipaglaban kay Bakugo, ay e-epekto ang kanyang auto-rewind na to the point na maging mas babata pa yung katawan niya at hindi niya ma-accomplish yung mission niya. Dahil etong si Shigaraki mga idol ay nanlalaban na, kaya naman kinakailangan niyang magtira ng lakas para nang sa gayon ay maisagawa niya na maging vessel yung katawan ni Shigaraki. So eto na nga yung paulit-ulit na iniisip ni All For One, pero bigla nga itong nagising at nag-iba ng plano. Dahil ayon sa kanya, ang pagpatay kay Bakugo at ang pagsasagawa ng goal niya na maging vessel si Shigaraki ay magkapareho lang. Kaya naman balak nga nito magsagawa ng iisang pag-atake pero dalawa sa goal niya ang kanyang tatamaan. Ito nga yung mapatay niya si Bakugo and at the same time ay mararating niya din yung lokasyon ni Shigaraki. Dito ay inactivate ni All For One ang lahat ng mga quirks na meron siya at kapansin-pansin ang dami ng mga mukha na nag-e-emerge sa mismong katawan niya na nakagawa ng isang nakakatakot na imahe bilang isang monster. So bali isang full quirk factor release ang gagawin ni All For One, kaya naman dahil sa lakas ng puwersa nito ay biglang nawasak ang lahat ng nasa paligid niya sa loob lamang ng ilang segundo. Makikitang sobrang nagulat nga dito si All Might sa gagawing pag-atake ni All For One. Dahil sa atake nga na to ay magkakaalamanan na. Napasigaw pa nga ang ating former number 1 hero na kinakailangang ilagan ni Bakugo ang atake na to. Pero sa kabila ng nakakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ni All For One ay hindi nga rin nagpatinag si Bakugo. Sa halip nga ay napangisi lang ito na kahit alam niyang hindi niya mapipigilan yung ataking gagawin ni All For One, talaga namang nakahanda siyang harapin yung paparating na sakuna at dito nagtapos yung chapter na to. Sa pinakaunang panel ay pinapakita ang bagong silang na si Bakugo at kasunod nga nito yung mga moment niya dito kay Deku, lalong-lalo na nga nung mga oras na minamaltrato niya pa ito. But during the present time ay sinabi niyang hindi na siya makakasagabal kay Deku, which is isa nga ito sa mga naging character growth ni Bakugo kung ikukumpara natin siya nung unang ipinakalala ang karakter niya sa MHA. Dito ay makikita nating handang-handa na ang ating bida para harapin ang ataking pinakawalan ni All For One. Habang si All Might ay patuloy pa ding sinisigawan si Bakugo para iwasan ang paparating na atake. Sa moment na to mga idol ay ni-reveal ni Bakugo na mayroon din pala siyang trick na nakahanda laban dito kay All For One. Sa pagbigkas niya ng mga salitang burst ay sunod-sunod ang mga pagsabog ang biglang nag-trigger sa mismong gigantic na katawan ni All For One. At tuluyan nga itong bumagsak bago pa man ito makarating sa mismong kinatatayuan ni Bakugo. Dito ay ni-reveal din ni Bakugo na sa times pa ng paglalaban nila ay nagpakalat siya ng mga explosive na pawis, which is binalot nga din daw ito ng mga normal na pawis para nang sa gayon ay hindi ito agad mag-activate o sumabog at magkaroon ito ng delay na reaction. Then during sa last part ng chapter 406 ay ipinakitang nagawa pala ni Bakugo na magpakalat ng mga pawis niya sa mismong bungangan ni All For One at eto nga yung rason kung bakit kusang nag-activate at sumasabog ang mismong loob ng katawan ng villain. So hindi nga nito namalaya na nakonsume niya pala yung explosive sweet drops ng ating bida. Bali dito ay sinabi pa ni Bakugo na unlike nga dito kay All For One na gumagamit ng multiple quirks, para sa kanya nga daw isapat ng nag-iisang quirk na meron siya para pabagsakin ang villain na to. No wonder mga idol, kaya niya nga tinawag na Great Explosion Murder God Dynamite yung sarili niya, di ba? Now, sa kabilang banda naman ay na-realize ni All For One na dahil sa mga pagsabog na yun ay na-deactivate yung pagpapakawala ng atake niya kanina. At kinakailangan niya nga daw i-unleash ulit yung kaparehong pag-atake, which is napakalinaw na wala nang ibang alas ang villain na to. Pagkatapos ay pasigaw pang sinabi ni All For One kay Bakugo na kwento niya nga daw ito at extra nga lang daw si Bakugo. However, ay hindi naman nagpa-intimidate ang ating bida at bigla itong umatake gamit ang ataking tinawag niyang Howitzer Impact. Sa pagpapatuloy na makapigil hiningang labanan ng dalawa, ay napansin ni All For One na para bang may mali sa katawan niya. Bali napansin niya na ang iba sa mga quirk factors niya ay hindi niya na makontrol at alam niyang hindi ito kagagawa ng explosion ni Bakugo. Dito ay naisip niyang marahil ay bumabata na masyado yung katawan niya at sobrang humihina.
dahil sa patuloy na epekto ng rewind na to the point ay hindi na kaya mismo ng katawan niya na kontrolin ang sobrang dami ng quirk na meron siya. Dito ay suddenly dinala tayo sa Vestige World ng quirk ng All for One, which is similar sa mga nakita natin sa Vestige World ng One for All featuring the 8 users. Pero iba ang senaryo dito dahil sobrang dami at sobrang gulo ng mga vestiges ng mga tao mula sa ninakawan niyang quirk over generations. Makikita natin ang batang katawan ni All for One sa mismong loob din ng Vestige World niya, at maliban nga doon ay makikita din natin si Hawks. Kung matatandaan natin, during sa naging digmaan sa Gunga Mountain ay nanakaw ni All for One yung quirk ni Hawks. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit siya nasa loob ng Vestige World ng All for One. Direktang ipinalam ni Hawks sa batang si All for One ang patungkol sa pagkawala ng kontrol nito sa mga quirks nila. Nagawa din ni Hawks na pagtipunin ang lahat ng vestiges sa loob ng All for One, dahil ang iba nga sa kanila ay mga fans niya at ang iba naman ay galit na galit kay All for One dahil sa pagkakanakaw nito sa mga quirks nila. Dito ay para bang nagkaroon sila ng inside rebellion sa pangunguna ni Hawks, habang si Bakugo naman ang tumatrabaho mula sa labas upang talunin ang villain. Pahabol pang sinabi ni Hawks na etong si Shigaraki nga daw na inaasahan niyang maging vessel ay eto pa nga daw siguro ang maglalaglag sa kanya. Mabalik tayo dito sa outside world kung saan ay makikita natin si All Might. Bali na sabi niya nga dito na ang lahat ng mga pinsalang natamo ni All for One physically at psychologically magmula nang magsimula ang arc na to ay unti-unti nang naniningil sa katawan niya. Dito ay sinagot ni Bakugo yung sinabi kanina ni All for One na siya nga daw ang bida sa labanan nilang dalawa sa pamamagitan ng pagsigaw ng "This is our tale". Kasunod dito ay rektang pinasabog ni Bakugo ang mukha ni All for One at pagkatapos ay binalagbag niya pa ito na talaga namang sobrang lakas ng impact dahil may kasama din itong explosion. Makikita natin dito na balisang pinapanood ng mga magulang ni Bakugo ang laban ng kanilang anak, habang ang iba naman ay nag-aantay sa mga susunod na mangyayari. Subalit para nga dito kay Katsuki Bakugo ay eto na ang matagal na nilang inaasam. Sinabi niya pang hindi niya magagawang matalo si All for One gamit ang sariling lakas lang, kundi sa tulong din ng pinagsanib na pagsisikap ng mga heroes sa Gunga Mountain na naunang humarap sa villain, si All Might na ibinigay ang lahat at maging ang iba pang mga heroes na tumulong. At dito nagtapos yung chapter na to. Sa pinakaunang panel ay makikitang umuusok pa ang lugar kung saan bumagsak si All for One. At desperado nga din ito na makarecover mula sa pinsalang dulot ng atake ni Bakugo. Sa kabila ng lahat, ebok ang bibig pa din nito ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Katulad na lang ng planong pagbawi sa One for All at ang pag-take over sa katawan ni Shigaraki. As we all know ay nais nga ni All for One na maging main character na sinabi niya pang ang gusto niya nga daw na ang lahat ng mga tao maging ang mga heroes ay titingalain siya habang buhay. Pero ngayon sa kalagayan niya ay imposible na nga itong mangyari dahil makikita natin na literal ngang naging baby ang katawan ni All for One. So wala na nga itong saplot mga idol at gumagapang na lang ito, pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ito sumusuko sa planong makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki. Humara nga itong si Bakugo sa harap ng sanggol at medyo dismayado pa ito dahil hindi pa tuluyang nabura si All for One. Makikita natin na sobrang exhausted at sobrang lala na nga din ang mga sugat ni Bakugo na tipong sumusuka na ito ng dugo at hindi nga ito makatayo ng maayos. Pero sa kabila nga nito ay alam ni Bakugo na kinakailangan niyang magtiis ng kaunti pa at tapusin na ang laban. Nung nakita ng babing si All for One ang nakaharang na si Bakugo sa daraanan niya ay talaga namang nanggalaiti ito at napasigaw at sinabing tumabi nga daw si Bakugo. Pero hindi nga maintindihan ni Bakugo ang sinasabi nitong si All for One at wika pa niya na kahit pabayaan na nga lang daw niya ito ay garantisadong maglalaho na din naman etong si All for One. Napansin naman ng villain na nawawala ng balanse si Bakugo kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon. Ipinakita ang isang flashback na sinabi ni Bakugo kay Kirishima na ang hindi nga daw pagsuko at ang pananatiling nakatayo hanggang sa dulo ng digmaan ay nag-iisang bagay upang masabing ikaw nga daw ay napakalakas. Dito ay nagising ang papabagsak na sana na si Bakugo at muli nitong nakuha ang balanse ng katawan niya. Nagulat naman etong si All for One at mula sa bibig niya ay lumabas ang isang napakatulis na bagay at rumekta ito sa kinaroroonan ni Bakugo. Sa kabilang banda ay nagawa ni Bakugo na pigilan yung atake na yun ni All for One gamit ang mga ngipin niya at nagawa niya din itong basagin. So inassume natin dito na madali lang napigilan ni Bakugo yung atake na yon dahil nga sa naging baby etong si All for One ay kasabay nga din ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Sa kasunod na panel ay nagulat nga ang villain hanggang sa sumigaw at umiyak na nga ito na literal na nag-astang baby ang naging reaksyon dahil sa hindi niya matanggap na binubulin lang siya dito. Makikitang labis ang emosyon ng baby si All for One at literal din nating masasabing emotional damage etong nangyayari sa kanya.
Sa kabila nga nito ay nag-trigger din ang epekto ng rewind at kinumpirma nating hindi lang pala sa physical damage gumagana ang auto-rewind na to, kundi maging sa pinsala emotionally. At dito mga idol ay naging fetus na nga ang dating nakakatakot na super villain. Hanggang sa mas lalong lumiit pa ito at nariyan pang humiwalay din yung sperm cell sa egg cell hanggang sa tuluyan na nga itong mabura. So grabe yung naging detalye ni Horikoshi sa scene na to. At pagkatapos nga ay unti-unti ring naglaho ang mga vestiges ng mga nanako na quirks sa loob ng kapangyarihan ng All for One. So dapat nating abangan ang mga susunod na chapter kung tuluyan nga bang mawawala yung mga quirks na to o babalik lang ang mga ito sa mga dating users. Anyway, mabalik tayo sa kwento. Sa tuluyang pagkaburan ni All for One ay nasiguro nga dito ni Bakugo ang tagumpay. Gagayahin niya na nga daw sana yung standing victory pose ni All Might pero napamura nga ito nang bahagyan niya palang naiaangat yung kaliwang kamay niya dahil sa sobrang sakit. Kaya dito ay makikita nating napahiga na lang ito habang nakataas ang isang kamay bilang tribute sa victory pose ni All Might. Sa isip nga din nitong si Bakugo ay alam niyang hindi na siya makakalaban pa at alam niyang nagawa niya na nga rin yung parte niya kaya naman nasabi niya na gawin nga din daw ni Deku ang best niya upang pahirapan at talunin si Shigaraki. Sa kasunod na panel ay binigyan tayo ng isang mabilisang flashback ilang araw bago magsimula ang labanan. Sinabi nga dito ni Genis na kinakailangan nga daw nilang talunin etong si Shigaraki sa loob mismo ng UA campus at hindi nga daw dapat ito makatungtong ng lupa para makagamit ng awakened quirk nito na DK. Sapagkat mas delikado nga daw at napakalaking disadvantage sa kanila ang ganitong sitwasyon. Katulad na lang na nangyari during war arc sa Jaco Hospital. Pero winika pa dito ni Genis na ang issue nga daw dito kay Shigaraki ay hindi lang dahil sa physical distraction na naidudulot nito, kundi yung unstable na pag-iisip at mahirap nga daw i-predict yung mga pinaplano nito. Kilala nga daw etong si All for One na may kagustuhang sakupin ang buong Japan at talunin ang lahat ng mga hero upang mapasakan niya ang lahat ng atensyon ng lahat ng mga tao sa bansang ito. So even na sa kabila ng lahat at sa tagal na panahon na siyang nabubuhay, wala talaga siyang intensyon na pumaslang at lipunin ang lahat ng inosenteng taong mahadlang sa kanya. On the other hand ay etong si Shigaraki naman ay walang ambisyon ng manakop at nangalain siya ng mga tao at mga heroes. Ngunit ang nasa isip nga lang ng villain na to ay pahirapan at patayin ang kung sino mga hadlang sa kanya. Sa taglay na lakas at determinasyon niya ni Shigaraki ay sobrang dali lang sa kanya na wasakin ang malaking parte ng isang lugar. Or worst case scenario ay ang isang buong bansa pa gamit ang quirk niyang Decay. Mabalik tayo dito sa UA's Evacuation Center. Makikita natin dito ang nag-iiyak ang mga evacuees habang pinapanood nila sa live broadcast ang pagkawasak ng kanika nilang mga tahanan at mga lupang sakahan. Napapaiyak nga din itong nanay ni Izuku sa mga nakikita niya sa TV at labis nga din itong nag-aalala para sa kaligtasan ng anak. Sa kabilang banda naman ay tila ba kinumpirma ni Shigaraki yung kinatatakutan nitong si Best Jeanist. Dahil binanggit niya nga dito kung paano niya gagamitin ang Decay para wasakin ang malaking parte ng Shizuoka Prefecture. And in fact, ay kaya nga din daw niyang burahin ang buong Japan sa loob lamang ng isang linggo. So kaya nga daw saklawin ng Decay ang 378,000 square kilometer ng bansa kada araw. At wala nga daw matitira ni bakas ng lupa na ang ibig niyang sabihin wala nang pag-asang i-restore ang pagkasira na to. So ang laban nga na to ay hindi lang sa pagitan ng isang hero at villain, kundi nakasalalay nga din dito ang kapakanan at survival ng bansang Japan at ng mga nakatira dito. Pagkatapos nga nun ay ginamit ni Deku ang Gear Shift, Fajin at Danger Sense para atakihin ni etong si Shigaraki. Ang labanan nga na to ay kasalukuyang nagaganap sa ere, in which ay masasabi nating isa itong epic high-flying na pagtutuos sa pagitan ng dalawang mamaw na quirks sa kasaysayan ng My Hero Academia. Dito ay nalaman nga din ni Shigaraki ang pagkamatay ni All for One at talaga namang natuwa pa ito sa balitang yon. So deserve nga din daw ni All for One yung nangyari sa kanya dahil sa hindi nga daw nito kayang tapusin si Bakugo. Pero at least bago nga daw ito nawala ay nagawa naman daw nitong palakasin ang kapangyarihan ni Shigaraki. Where in fact, ang modified na katawan nga nito ay kayang tapatan ang lakas ng One for All. Dito ay nagawa niya pang sunggaban at mahawakan ng bahagya ang mukha ni Deku. Pero agad din namang pinutol ni Deku ang mga daliri ni Shigaraki bago pa man tuluyang ma-activate ang quirk nito upang makapagnakaw ng iba pang mga quirks. Subalit sa maiksing panahon na yon ay naramdaman ni Deku ang pagkawala ng quirk ng 4th user sa mga arsenal niya. Bigla namang nagpakita ang nagpapanik na vestige ni Daigoro Banjo sa likod ni Deku at sinabi niyang nagawa nga daw manakaw ni Shigaraki ang quirk ni Shinomori, ang Danger Sense. Sa pinakahuling panel ay agad na nag-regenerate ang naputol na mga daliri ni Shigaraki at sinabi pa nito na kung hanggang kailan nga daw makakatagal si Deku sa ganitong sitwasyon at dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay talagang may plano nga itong si Shigaraki na nakawin ang lahat ng quirks netong si Deku base nga dun sa huling sinabi niya sa last panel. And eventually hanggang sa makuha niya nga mismo yung One for All.
At ito nga ang dapat nyong abangan sa susunod na chapter na i-upload ko rin agad sa mga susunod na araw. Bali dito ko na muna tatapusin yung video na to at magkita-kita tayo sa video na lalabas sa inyong mga screen.